Disclaimer paalala, ang kwentong inyong matutunghayan ay base sa mga karanasan at salaysay na ipinasa ng mga taong nakaranas mismo ng kababalaghan. Ito ay nakabatay sa mga kwentong bayan, paniniwala at karanasang tumatak sa mga komunidad dito sa Pilipinas. Paunang pahayag at pagpapakilala sa Dalaga Tahimik ang Baryong San Felipe, isang liblib na lugar sa kabundukan ng Kabisayaan. Bagamat malayo sa syudad, sagana naman ito sa likas na yaman, mga punong kahoy na tila nagkukubli ng kasaysayan, malamig na ihip ng hangin, at mga bukal na pinagkukunan ng malinis na tubig. Ngunit higit sa lahat, sagana rin ito sa mga kwentong bumabalot sa hiwaga ng kalikasan. Dito ipinanganak at lumaki si Alona, isang simpleng dalaga na kilala sa baryo, hindi lamang dahil sa kanyang angking kagandahan, kundi dahil na rin sa kanyang kabutihang loob. Payat siya ngunit may mahaba at makapal na buhok na laging nakalugay, animoy umaalon kapag nahahampas ng hangin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, tila may hiwagang nakatago. Marami ang nagsasabing siya ay may kakaibang karisma, isang presensyang hindi basta-basta makikita sa kahit na sino. Lumaki si Alona sa pangangalaga ng kanyang mga magulang na sina Mang Ernesto at Aling Nena, kapwa magsasaka at relihiyoso. Maaga pa lang ay tinuruan na siya ng kanyang ina na magdasal tuwing umaga at gabi. Ang kanyang ama naman ay palaging nagbibili ng pag-iingat, lalo na kapag lumalalim ang gabi. Sa baryong iyon kasi, mahigpit na ipinapayo ng matatanda na huwag maglalakad mag-isa kapag 6:00 na ng gabi pataas. Dahil ayon sa kanila, doon nagsisimula ang oras ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga kwento ng baryo, bata pa lamang si Alona, ay marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa mga engkanto at aswang. Kapag may nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan, ang sabi ng matatanda ay dinapuan ng engkanto. Kapag may bigla ang pagkawala ng alagang hayop, lalo na mga manok o baboy, agad itong iniugnay sa gawain ng mga aswang. Hindi man lubos na naunawaan ni Alona ang lahat ng iyon, naging bahagi na ng kanyang kamusmusan ang mga kwentong ito. Madalas niyang naririnig ang kanyang lola na nagsasalaysay ng mga engkanto na naninirahan sa malalaking puno ng balete at mangga. Ang mga engkantong ito raw ay may kapangyarihang mang-akit, magbigay ng kayamanan, o kaya na may manghila ng kaluluwa sa kanilang kaharian. Sa kabilang banda, ang mga aswang naman ay laging iniiwasan ng mga taga-baryo. Kapag pista ng patay, hindi nawawala ang bawang, asin, at mga rosaryo na isinasabit sa bintana ng mga bahay bilang proteksyon. Ang iba na may nagbabantay ng itak o sibat sa kanilang tabi tuwing gabi. Kagandahan at kaibahan ng dalaga sa edad na 18, si Alona ay tila isang bulaklak na namumukadkad. Marami ang humahanga sa kanya, mula sa kabataan hanggang sa matatanda. Hindi lamang ang kanyang kagandahan ang nakakaakit, kundi maging ang kanyang simpleng pagkilos at malumanay na pananalita. Subalit sa likod ng lahat ng ito may napapansin ang ilan. Madalas daw ay may mga estrangherong nakatingin sa kanya, mga lalaking hindi taga roon na tila bigla na lang sumusulpot sa tuwing siya ay dumadaan. May mga pagkakataon ding nakikita siyang parang kausap ng hangin sa ilalim ng punong balete. Sa totoo lang, maraming kababaihan sa baryo ang nagsiselo sa kanya, sapagkat tila lahat ng mata ay nahuhumaling kay Alona. Ngunit ang hindi nila alam, may mas malalim na dahilan kung bakit tila umaaligid ang kakaibang presensya sa kanya. Simula ng hiwaga isang gabi, matapos ang kanilang pagtitipon sa kapilya, naglakad pa uwi si Alona. Malapit lang naman ang kanilang bahay mula roon, kaya sanay na siyang dumaan mag-isa. Ngunit sa gabing iyon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Tila ba may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok, kasabay ng marahang bulong na hindi niya maintindihan. Huminto siya at lumingon. Wala naman siyang nakita, maliban sa malamlam na liwanag ng buwan at ang mga punong nakapaligid. Pinagpatuloy niya ang paglalakad, ngunit mas lumalakas ang pakiramdam niyang may sumusunod sa kanya. Hanggang sa biglang may nahulog na bulaklak mula sa punong balete na kanyang nadaraanan. Pinulot niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata, hindi ito ordinaryong bulaklak. May kakaibang amoy at kislap ang kulay nito, parang hindi sa mundong ibabaw nagmula. Pagdating niya sa bahay, ibinahagi niya ito sa kanyang ina. Ngunit agad siyang pinagsabihan, "Anak, huwag mong tinatanggap ang anumang bagay na hindi mo alam kung saan galing. Lalo na kung galing sa mga punong may bantay." Naguluhan si Alona. Ngunit mula ng araw na iyon, hindi na nawala ang kakaibang pakiramdam niya na may mga matang laging nakamasid sa kanya. Pagpapakilala ng kasaysayan habang lumalaki si Alona,
lalong napapansin ng mga tao sa baryo ang kakaiba sa kanya. Ang mga binata ay tila baliw na baliw sa kanyang ganda, at kahit ang mga nakatatanda ay nagsasabing may kakaibang kapalaran na nakaatang sa kanyang buhay. Isang albularyong nagngangalang Apollucio ang minsang nagbabala sa kanyang pamilya, ang anak ninyo ay hindi pangkaraniwan. May dalawang nilalang na mag-aagawan sa kanya balang araw, isang engkanto at isang aswang. Kailangan niyong maging handa sapagkat hindi magiging madali ang kapalaran niya. Sa una, binaliwala lamang ito ng pamilya ni Alona, inisip nilang isa lamang itong pamahiin. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsisimula nang makita ang mga palatandaan. Paglalatag ng salaysay dito nagsisimula ang ating kwento, isang kwento ng kagandahan, tukso, kapangyarihan at panganib. Sa likod ng katahimikan ng baryo, unti-unting lilitaw ang dalawang puwersang magbabanggaan. Ang engkanto na nagnanais ang kinin si Alona dahil sa kanyang wagas na kagandahan at kalinisan ng puso. At ang aswang na nais siyang lamunin at gawing bahagi ng kanilang lahi. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alona, isang inosente, simpleng dalaga na hindi alam kung paano niya haharapin ang kapalarang nakalaan para sa kanya. Ang unang pagpapakita ng engkanto lumipas ang mga araw matapos makita ni Alona ang mahiwagang bulaklak na nahulog mula sa punong balete. Pilit niyang ibinabaon sa isip ang pangyayari, subalit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang alaala. Hindi niya maalis ang kakaibang pakiramdam tuwing naiisip niya ang bulaklak, parang may aninong nakamasid, isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, magtapos ang dasal ng pamilya bago matulog, pinili ni Alona na lumabas sandali sa kanilang bakuran. Malamig ang simoy ng hangin at maliwanag ang buwan. Habang nakaupo siya sa tabi ng duyan, may narinig siyang banayad na awit, isang tinig na animoy humahaplos sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang tinig, ngunit dama niya ang kakaibang kapanatagan. Tumayo siya at sinundan ang awit. Ang kanyang mga paa ay tila gumagalaw ng kusa, dinadala siya sa landas na patungo sa punong balete. Ang engkanto paglapit niya sa puno, tumigil ang awit. Huminga siya ng malalim at sumulyap sa paligid. Sa kanyang harapan, isang nilalang ang dahan-dahang nagpakita. Isa siyang lalaki, matangkad, makisig, at nakasuot ng kasuotang tila yari sa pinong ginto at pilak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay berde at kumikinang, para bang naglalaman ng mga lihim na hindi kayang arukin ng karaniwang tao. Ang kanyang balat ay makinis at kumikinang, animo hindi kailanman nasaling ng araw. Magandang gabi, Alona, malumanay na bati ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang lalaki. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ako'y si Lakan, anak ng mga engkantong naninirahan sa ilalim ng punong ito. Napatigil si Alona, tila napako ang mga paa. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o hahanga sa karisma ng nilalang sa kanyang harapan. Ang mahiwagang karisma si Lakan ay hindi tulad ng mga karaniwang binatang nakikita ni Alona sa baryo. May kakaibang kapangyarihan ang kanyang presensya, tila ba hinahatak ang loob ni Alona na makinig, tumingin at magtiwala. Ang bawat salita niya ay parang musika, at ang bawat ngiti niya ay nakakaakit ng damdamin. Alona, bulong ng engkanto, ako'y humahanga sa iyong kagandahan. Ang iyong puso ay dalisay at walang kapantay, kaya't ikaw ay natatangi sa lahat ng nilalang na aking nasilayan. Nais kong ikaw ay maging kabiyak ko, upang manatili kang ligtas at walang makapipinsala sa iyo. Nabigla si Alona. Hindi siya makapagsalita agad. Kahit pa ba siya ay takot, may bahagi ng kanyang puso ang natutukso at naaakit sa alok ng engkanto. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang tinig ng kanyang ina at ama sa kanyang isip, huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi mo lubusang kilala. Ang alok ng engkanto habang lumilipas ang oras, mas nagiging malinaw ang intensyon ni Lakan. Nag-alok siya kay Alona ng mga bagay na imposibleng tanggihan ng isang ordinaryong tao, kayamanan, kagandahan na hindi kumukupas, at kaligtasan mula sa lahat ng panganib. Ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng ito, sabi ni Lakan habang iniunat ang kanyang kamay, kapag pinili mong sumama sa akin sa aking kaharian. Doon, wala kang mararanasang sakit, takot o lungkot. Tanging ligaya at walang hanggang kasaganaan ang naghihintay. Nakaramdam ng matinding pagkalito si Alona. Sino ba siya para tanggihan ang isang alok na parang galing sa langit? Subalit may kaba sa kanyang puso, isang kaba na hindi niya kayang ipaliwanag.
Ang babala sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit na nagpakita si Lakan. Minsan ay sa kanyang mga panaginip, minsan na sa kanyang paggising. At sa bawat pagdalaw, mas lalo siyang nahuhulog sa mahika ng engkanto. Ngunit kasabay nito, nagsisimula ring mapansin ng kanyang pamilya ang kanyang pagbabago. Madalas siyang tulala, wala sa sarili, at may mga pagkakataong hindi nila siya matagpuan sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Hanggang isang araw, dumalaw si Apollucio, ang albularyo ng baryo. Nang makita si Alona, agad itong nagsalita, may nilalang na nag-aangkin sa iyo, iha. Ingat ka, sapagkat hindi lahat ng maganda ay totoo. Hindi lahat ng alok ay para sa iyong kabutihan. Natigilan si Alona. Para bang narinig niya ang mismong babala ng kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maitatangging naaakit siya kay Lakan. Pag-ibig o panlilin lang dito nagsimula ang mas malalim na paglalakbay ng damdamin ni Alona. Sa tuwing kausap niya si Lakan, dama niya ang kakaibang kapanatagan at pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat, may mga tanong na bumabagabag, totoo nga bang pagmamahal ang hatid ng engkanto? O isa lamang itong paraan upang siya'y makuha at maangkin? At higit sa lahat, hindi pa niya alam na sa anino ng dilim, may isa pang nilalang na nagmamasid, isang nilalang na mas mabagsik, mas mapanganib, at mas handang gawin ang lahat upang siya'y makuha. Ang tahimik na buhay ni Alona ay unti-unti nang natatabunan ng hiwaga at panganib. Sapagkat nagsimula na ang laban, isang laban na hindi niya inakalang siya ang magiging sentro. Pagbabalik ng aswang at ang panganib lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magpakita si Lakan, ang engkanto, kay Alona. Habang patuloy na nababalot ng hiwaga ang kanyang mga gabi, may kakaibang pangamba naman ang unti-unting bumabalot sa buong baryo. Mula sa isang tahimik at payapang lugar, biglang nagkaroon ng mga pangyayaring nagpabalik ng lumang takot, ang pag-atake ng mga aswang. Mga palatandaan ng aswang una. Isang gabi natagpuan ang mga manok ni Mang Pilo na wala ng laman ang tiyan, tila nilimas ng isang hayop na may matatalim na kuko. Hindi pangkaraniwan ang itsura ng mga sugat, parang may matulis na bagay na sumipsip ng dugo. Hindi ito gawa ng aso, hindi rin pusa, bulong ng mga kapitbahay. Mga aswang na naman ito. Sunod, isang buntis ang biglang nagkasakit ng walang dahilan. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig umano niya ang malakas na pagaspas ng pakpak sa bubungan. May tila mahabang dila raw na sumusubok abutin siya sa bintana. Mabuti na lamang at laging nakabantay ang kanyang asawa, dala ang buntot pagi at bawang. At pangatlo, may ilang bata ang biglang nagkakasakit, pale at laging walang ganang kumain. Sa paniniwala ng mga matatanda, ito'y senyales na pinupuntirya sila ng mga aswang. Ang pagtuon kay Alona, ngunit higit sa lahat, napansin ng mga tao na tila may partikular na interes ang mga aswang kay Alona. Sa gabi, laging may kakaibang ingay na naririnig sa paligid ng kanilang bahay, pagaspas ng pakpak, kaluskos ng mga paa sa bubungan, at minsan pa'y mga alinggaw ng halakhak na nakapanghihilakbot. Mismong si Alona ang nakarinig minsan ng tinig habang siya ay nasa loob ng kanyang silid. Ang bango ng dugo mo, iha hindi ka na makakatakas. Nang marinig niya ito, nanlamig ang kanyang katawan at agad na tumakbo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Doon siya nagkulong at halos hindi na makatulog. Mga kakaibang sintomas simula noon, nagsimula ring maramdaman ni Alona ang matinding panghihina. Madalas siyang pagod kahit walang mabigat na gawain. Ang kanyang balat ay unti-unting pumuti ng sobra, at may mga pulang marka sa kanyang lieg at braso na hindi maipaliwanag. Nako, Alona, wika ni Aling Nena, kanyang ina, para kang nilalapitan ng masamang espiritu. Kailangan nating kumonsulta kay Apollucio. Agad silang nagtungo sa bahay ng albularyo. Nang makita si Alona, napailing si Apollucio. Hindi ka lang engkanto ang may gusto sa iyo, iha. Nararamdaman ko, mga aswang man ay naglalaway para sa iyong dugo. Ikaw ay nasa gitna ng isang labanan at hindi mo alam, ikaw ang premyo. Takot ng buong baryo ang balita ay mabilis na kumalat sa baryo. Lahat ay natakot para kay Alona at sa kanyang pamilya. Tuwing gabi, may mga kapitbahay na nagbabantay sa paligid ng kanilang bahay, dala ang mga sibat, asarol, bawang at mga rosaryo. Ngunit kahit anong pag-iingat, hindi pa rin mapigilan ang takot. Sa tuwing tatakip silim, unti-unting nagiging tahimik ang buong baryo. Wala nang batang lumalabas, wala nang magtatapang maglakad sa dilim. Tanging mga aso na lang ang tahol ng tahol, tila may nakikitang hindi kayang makita ng tao.
Ang koneksyon ng engkanto at aswang samantala, sa tuwing gabi ring iyon, nagbabalik si Lakan upang ipakita kay Alona na kaya niya siyang protektahan. Hindi ka nila makukuha, Alona, bulong ng engkanto habang hawak ang kamay ng dalaga. Hanggat kasama mo ako, walang aswang ang makalalapit sa iyo. Ngunit sa isip ni Alona, lalo siyang naguguluhan. Bakit tila siya ang sentro ng lahat ng ito? Bakit parehong engkanto at aswang ang may interes sa kanya? At bakit siya ang pinag-aagawan? Isang gabi ng pangamba, isang gabi, habang mahimbing ang lahat ng tao, may malakas na kalabog sa bubungan ng kanilang bahay. Kasunod nito ang malakas na pagaspas ng pakpak at tila panggagaslaw ng mabibigat na katawan. Nagising si Alona at agad na lumingon sa kanyang bintana. Sa dilim, nakita niya ang isang pares ng kumikislap na mata, mapula, nag-aalab, puno ng gutom. Alona, isang malalim na tinig ang narinig niya, sabay kaluskos ng kuko sa dingding. Mabilis na dumating ang kanyang ama, dala ang itak, at tinaga ang bubong upang iparamdam na hindi sila natatakot. Ang kanyang ina naman nagwisik ng banal na tubig sa paligid ng bahay. Sa labas, nagsisigawan ang mga kapitbahay, pinapalo ang mga kawayan upang lumikha ng ingay na pangtaboy. Ngunit bago tuluyang lumisan ang nilalang, narinig pa nila ang malakas na halakha. Hindi pa ako tapos sa inyo. Ang dalagay para sa amin. Lalong paglalapagkaraan ng insidenteng iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Alona. Tuwing gabi tila ba naririnig niya ang mga pakpak na lumilipad sa paligid. Tuwing umaga na mas nagiging maputla ang kanyang itsura, na para bang may unti-unting sumisipsip ng kanyang lakas. Dito nagsimulang lumitaw ang matinding tensyon sa kanyang pamilya. Paano nila poprotektahan si Alona kung kapwa engkanto at aswang ang nagnanais sa kanya? Sino ang dapat nilang pagkatiwalaan, ang nilalang na nag-aalok ng kaligtasan, o ang mga ritual at paniniwalang ipinapayo ng albularyo? Simula ng malaking laban ang baryo ay hindi na mapayapa. Ang takot sa aswang ay muling bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Ngunit ang lahat ng tao ay naniniwala, hindi ito pangkaraniwang pag-atake lamang. Ito ay may kinalaman sa dalaga, si Alona. At habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang misteryo. Ang engkanto ay mas nagiging mapangahas sa kanyang paglapit kay Alona. Samantalang ang mga aswang, mas nagiging agresibo sa kanilang paghahanap. At sa gitna ng lahat, ang inosente at naguguluhang si Alona ay unti-unting naunawaan, hindi na siya simpleng dalaga ng baryo. Siya ang magiging sentro ng isang tunggalian na matagal nang nagsimula at ngayon lamang muling nabuhay. Ang lihim na labanan sa pagitan ng engkanto at aswang simula nang maging tampok si Alona sa baryo, dalawang kapangyarihan ang palihim na nagbabanggaan. Ang mga engkanto, sa pangunguna ni Lakan, at ang mga aswang na matagal nang nagkukubli sa mga bundok at liblib na kagubatan. Ang dalawang puwersa ay matagal nang magkalaban, ngunit ngayong narito si Alona, mas lalo itong lumala. Mga senyales ng labanan hindi pa alam ng mga tao sa baryo na may nagaganap na labanan tuwing gabi. Ang akala nila, simpleng pagdalaw lamang ng mga aswang. Ngunit sa katotohanan, may mga pagkakataong nagtatagpo si Lakan at ang mga aswang, at doon nagaganap ang lihim na sagupaan. Isang gabi, habang natutulog si Alona, nagising siya sa kakaibang liwanag mula sa labas ng kanyang bintana. Pagdungaw niya, nakita niya si Lakan, nakasuot ng makinang nakasuotan, at nakaharap sa isang nilalang na may matutulis na kuko, pulang mga mata, at nakalawit na dila. Ang mga aswang. Hindi ninyo siya makukuha, mariing sabi ni Lakan. Siya'y para sa amin at hindi kailanman mapapa sa inyo. Nagbulyawan ang mga aswang, tila tinatawanan ang kanyang sinasabi. Hindi mo siya pag-aari, engkanto. Ang dugo ng dalagay nakalaan para sa amin. Hindi mo kayang pigilan ang aming gutom. Ang unang banggaan nagkaroon ng sagupaan sa gitna ng dilim. Ang mga mata ni Lakan ay kumislap ng berde, at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang liwanag na nagmistulang apoy na nagtataboy sa mga nilalang. Ang mga aswang naman ay mabilis, naglalaho at biglang sumusulpot, gamit ang kanilang matatalas na kuko upang sugatan siya. Mula sa kanyang silid, kitang-kita ni Alona ang nangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mamamangha. Panginoon ko, bulong niya habang nagkukubli sa kanyang kumot. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsigaw, narinig niya ang boses ni Lakan sa kanyang isipan. Huwag kang matakot, Alona. Ako ang bahala sa kanila.
Pagtatanggol ni Lakan sa bawat paglapit ng aswang, itinataboy ni Lakan gamit ang liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang ilan ay napapasigaw ng malakas, halos matunaw sa sinag na tila apoy. Ngunit hindi basta sumusuko ang mga ito. Hindi mo siya maililigtas magpakailanman, engkanto, sigaw ng isa bago maglaho sa dilim. Tumigil ang sagupaan, ngunit alam nila na babalik ang mga ito, mas marami, mas mabagsik. Pagkagulo sa isipan ni Alona kinabukasan, magulo ang isipan ni Alona. Totoo ba ang kanyang nakita, o isa lamang itong bangungot? Ngunit nang makita niya si Lakan sa kanilang bakuran, ngumiti ito at sinabing, hindi ka nananaginip. Lahat ng nakita mo ay totoo. Napalunok si Alona. Naramdaman niyang may bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing magtiwala sa engkanto. Ngunit sa kabilang banda, may kabaring bumabalot sa kanya, paano kung ang lahat ng ito'y may kapalit? Mga kwento ng matatanda samantala, ikinuwento ni Apolucio ang kanyang nalalaman sa pamilya ni Alona. Matagal nang magkaaway ang mga engkanto at aswang. Ang mga engkanto nagnanais ng kagandahan, kalinisan at pagmamahal. Ang mga aswang naman naghahangad ng laman, dugo at kaluluwa. Kaya't kung sino ang makakakuha kay Alona, siya ang mananaig. Nanlumo si Aling Nena at Mang Ernesto. Hindi nila alam kung paano pipiliin ang tama. Kung si Lakan ay tila mabuti, paano kung mailihim siyang motibo? At kung ang mga aswang ay malinaw na masama, bakit si Alona ang napiling puntirya ng dalawang panig? Paglalapit ng loob habang patuloy ang kanyang pagdududa, mas lalo namang lumalapit si Lakan kay Alona. Madalas niya itong bisitahin sa gabi, nagdadala ng mga bulaklak na hindi nakikita sa mundo ng tao, mga bulaklak na kumikislap at nagbibigay ng kakaibang bango. Para sa iyo lamang ito, Alona, wika niya. Ikaw ay espesyal. Sa bawat salita ng engkanto, mas lalong nalilito si Alona. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok hindi lamang sa takot, kundi sa kakaibang damdaming hindi pa niya nararanasan. Ngunit kasabay nito, dumadami rin ang pagsalakay ng mga aswang. Tuwing gabi, naririnig ng buong baryo ang malakas na pagaspas ng pakpak, mga halakhak na nagmumula sa dilim, at mga aso na walang tigil sa pagtahol. Ang lihim na labanan isang gabi, muling nagharap ang engkanto at mga aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang labanan. Ang mga aswang ay dumating ng mas marami, 4, 5, 7. Ang kanilang mga katawan ay nag-iiba ng anyo, minsan parang tao, minsan parang hayop. Mayroong lumilipad, mayroong gumagapang. Ngunit si Lakan ay hindi nag-atubili. Sa isang iglap, naglabas siya ng malaking bilog na liwanag mula sa kanyang mga kamay na nagmistulang pananggalang kay Alona. Ang mga aswang ay sumugod, ngunit tila natutunaw kapag tumatama sa liwanag. Mula sa kanyang silid, nakita ni Alona ang lahat. Nakita niya ang tapang ng engkanto, ngunit naramdaman niya rin ang matinding galit at gutom ng mga aswang. At higit sa lahat, naramdaman niyang siya ang tunay na dahilan ng kanilang labanan. Pagkatapos ng laban ng matapos ang sagupaan, muling naglaho ang mga aswang. Ngunit bago sila tuluyang umalis, sumigaw ang isa, hindi pa tapos ito, dalaga. Kung hindi ka mapupunta sa amin, mas pipiliin naming sirain ka. Napaiyak si Alona. Tumakbo siya papalapit kay Lakan. Bakit ako? Ano ang mayroon sa akin? Bakit ako ang pinag-aagawan ninyo? Tumingin lamang si Lakan sa kanya at mailungkot sa kanyang mga mata. Dahil ikaw ay hindi pangkaraniwan, Alona. May kapangyarihan sa iyong dugo at kaluluwa na kayang magpabago ng balanse sa pagitan naming mga nilalang. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nila titigilan. Pagpapasya sa puntong iyon, napagtanto ni Alona na hindi na ordinaryo ang kanyang buhay. Hindi na siya basta simpleng dalaga ng baryo. Siya ay nasa gitna ng isang laban na higit pa sa kanyang kayang maunawaan. Ngunit ang tanong, kanino ba siya dapat magtiwala? Sa engkanto bang nag-aalok ng proteksyon, o sa sarili niyang pamilya at pananampalatayang ipinaglaban nila mulat sa pool? At habang papalapit ang mga sumunod na gabi, mas lalo niyang nararamdaman, ang labanan ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi pati sa buong baryo. Ang pagpapahirap at mga tanda ng paghahabol mula nang magsimula ang sunod-sunod na sagupaan sa pagitan ng engkanto at mga aswang, unti-unti nang nararamdaman ni Alona ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi lamang siya basta pinoprotektahan, tila ba siya ay isang bihag na hindi pwedeng pakawalan.
Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim ang mga palatandaan ng kanyang paghihirap. Ang panghihina ni Alona tuwing umaga, mas lalong namumutla si Alona. Ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas, kahit simpleng gawaing bahay ay hindi na niya kayang tapusin. Madalas siyang nakahiga at kapag tumatayo'y tila matutumba. Anak, bakit ka ganyan? Hindi ka naman ganito dati, nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Ngunit hindi rin alam ni Alona ang sagot. Ang kanyang katawan ay tila sinisipsip ng isang hindi nakikitang puwersa. May mga gabi pa na paggising niya, may mga kakaibang marka sa kanyang balat, mahahabang gasgas, pulang pasa, at minsan ay tila bakas ng mga kuko. Mga panaginip na mistulang totoo bukod sa panghihina, nagsimula rin ang sunod-sunod na bangungot ni Alona. Sa kanyang mga panaginip, palagi niyang nakikita ang isang malagim na figura, isang nilalang na may mahahabang kuko, mapupulang mata, at bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Tumatayo ito sa kanyang tabi at bulong ng bulong, ikaw ay para sa amin. Ang dugo mo'y sa amin lamang. Minsan naman ay napapanaginipan niyang nilalakad siya nilakan papunta sa isang kaharian na puno ng liwanag at ganda. Ngunit bago sila makapasok, biglang sumusulpot ang mga aswang upang hadlangan siya. Sa bawat pagtatapos ng panaginip, lagi siyang nagigising na pawis, hinihingal at may mga bagong sugat sa katawan. Paglalim ng misteryo dahil dito, lalong nag-aalala ang kanyang mga magulang. Muling dumulog si Mang Ernesto kay Apo Lucio. Apo, parang hindi na namin kayang iligtas ang anak ko. May ginagawa ka bang paraan para tuluyan siyang makawala? Napabuntong hininga ang matandang albularyo. Hindi ito basta sakit, hindi rin sumpa lamang. Si Alona ay nasa gitna ng isang digmaan ng mga nilalang. Ang kanyang kaluluwa ay inaagawan, isang puwersa ng liwanag at isang puwersa ng dilim. Hanggat hindi nagtatapos ang laban, magpapatuloy ang kanyang paghihirap. Ang baryo ay nagiging saksi, hindi lamang pamilya ni Alona ang nakakakita ng kanyang paghihirap. Maging ang buong baryo ay saksi na rin sa mga kakaibang kaganapan. Tuwing gabi, may mga kapitbahay na nakakakita ng anino sa paligid ng bahay ni Alona. May mga nakaririnig ng iyak ng babae mula sa dilim, kahit alam nilang natutulog si Alona sa loob ng kanyang silid. Ang mga aso naman ay halos mabaliw sa kakatahol, tila may nilalang na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Minsan, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagbantay sa labas ng bahay ni Alona. Sa hating gabi, bigla nilang nakita ang isang nilalang na lumilipad, may mahahabang pakpak, at tila may mata na naglalagablab. Agad silang nagsigawan at naghagis ng bawang, asin at mga bato. Ngunit sa halip na umatras, tumawa lamang ang nilalang bago naglaho. Ang pagkalito ni Alona sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong naguguluhan si Alona. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Sa isang banda, si Lakan ay laging handang ipagtanggol siya laban sa mga aswang. Ngunit sa tuwing kasama niya ito, nararamdaman niyang may kapalit ang lahat ng proteksyon, parang gusto nitong itali siya sa isang buhay na hindi niya kilala. Alona, malumanay na sabi ni Lakan isang gabi, kung sasama ka sa akin, wala nang makakapanakit sa iyo. Wala nang aswang na makakalapit. Doon sa aking kaharian, walang sakit, walang takot, tanging ligaya lamang. Ngunit hindi makasagot si Alona. Sapagkat sa kanyang puso, naroon ang takot, baka sa sandaling sumama siya, hindi na siya muling makabalik. Mga kakaibang marka sa mga susunod na araw, mas lumalala ang mga kakaibang marka sa katawan ni Alona. Ang kanyang likod ay tila nagkaroon ng tatlong mahahabang gasgas na parang gawa ng matatalim na kuko. Ang kanyang liig naman ay nagkaroon ng 2 pulang tuldok, 6 mo'y kagat. Nang makita ito ni Apo Lucio, mariin niyang sinabi, mga aswang ang gumagawa nito sa kanya. Ngunit hindi sila makapasok ng tuluyan dahil pinipigilan ng engkanto. Ang problema, habang nagpapatuloy ang laban nila, ikaw ang unti-unting naubos, Alona. Ang baryo ay natatakot dahil dito, mas lalong nagkakagulo ang baryo. Marami ang natatakot lumapit sa pamilya ni Alona. Ang iba'y nagdarasal na lang sa kapilya, umaasang matatapos ang mga pangyayari. Ngunit may ilan na nagmumungkahi, baka kailangan ng umalis ni Mang Ernesto at dalhin ang anak nila sa malayong lugar. Baka doon sila makaligtas. Ngunit agad itong tinutulan ng iba. Kung aalis sila, baka sumama ang mga aswang at engkanto at tayo ang madamay. Mas mabuti nang nandito sila at sabay-sabay tayong magbantay. Ang paghahabol isang gabi, dumating ang pinakamatinding pagsubok.
Habang mahimbing ang lahat, biglang nagkaroon ng malakas na ingay mula sa bubungan. Pag-akyat ni Mang Ernesto upang silipin, nakita niya ang tatlong nilalang na nakayuko, nakatayo sa kanilang bubong. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab at ang kanilang mga ngipin ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Siya'y amin na, sabay-sabay nilang isigaw. Mabilis na kumilos ang kanyang ina, kumuha ng rosaryo at nagdasal ng malakas. Ngunit sa loob ng silid, halos mawalan ng malay si Alona. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nararamdaman niya ang malamig na hininga ng mga nilalang kahit hindi pa sila nakapasok. At bago pa tuluyang makapasok ang mga aswang, muling dumating si Lakan, nagdadala ng liwanag na tumaboy sa kanila. Ngunit bago sila tuluyang naglaho, iniwan nila ang isang malupit na babala, hindi ninyo siya mapoprotektahan ng habang buhay. Kapag hindi siya sumama sa amin, mas pipiliin naming patayin siya. Ang takot ni Alona sa gabing iyon, tuluyan nang nawasak ang loob ni Alona. Umiyak siya ng umiyak habang yakap ang kanyang ina. Bakit ako, inay? Ano ang kasalanan ko? Bakit ako ang gusto nilang kunin? Ngunit walang sagot ang kanyang mga magulang. Sapagkat maging sila man, hindi nila maintindihan kung bakit si Alona ang pinili ng mga nilalang. Ang simula ng pagdedesisyon mula sa mga pangyayaring iyon, napagtanto ni Alona na hindi na sapat ang pag-iwas at pagtatago. Kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan, kung ano ba talaga ang mayroon sa kanya, at kung sino ba ang tunay niyang dapat pagkatiwalaan. Sa mga susunod na gabi, mas titindi ang laban at mas lalalim ang hiwaga. Ngunit isa ang malinaw, hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Siya mismo ang kailangang pumili. Ang tulong ng manggagamot at albularyo matapos ang matinding gabi ng pagtutunggali ng mga engkanto at aswang, halos bumigay na ang katawan ni Alona. Hindi na sapat ang simpleng dasal o paglalagay ng bawang at asin. Kaya't napagdesisyonan ni Mang Ernesto at ng kanyang asawa na humingi ng mas malalim na tulong mula sa mga kilalang manggagamot at albularyo sa ibang baryo. Paglalakbay kay Apo Turing sa kabilang bayan, kilala si Apo Turing, isang matandang albularyo na sinasabing nakaharap na ng iba't ibang uri ng nilalang, mula kapre, tikbalang, hanggang sa pinakadelikadong uri ng aswang. Maaga silang umalis, isinakay si Alona sa kariton dahil halos wala na itong lakas lumakad. Habang binabaybay ang masukal na daan, tila ba sinusundan sila ng mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Ramdam ng lahat na ayaw silang makaalis ng mga aswang. Ngunit sa awa ng Diyos, ligtas silang nakarating sa kubo ni Apo Turing. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng amoy ng insenso at mga halamang nakasabit sa paligid. Matindi ang dala ninyo, bulalas ng matanda. Hindi lang ito basta kagat ng aswang o sumpa ng engkanto. Isa itong digmaan ng espiritu at ang inyong anak ang pinakagitna. Ang pagsusuri pinahiga si Alona sa banig. Kumuha ng langis na may pinaghalong halamang gamot si Apo Turing at ipinahid sa kanyang noo at dibdib. Biglang nanginig ang katawan ni Alona at parang may tinig na sumisigaw mula sa kanyang loob, hindi ninyo siya makukuha. Amin siya. Lalong tumindi ang kaba ng kanyang mga magulang. Ngunit matatag si Apo Turing. Dinampian niya ng dahon ng sambong ang dibdib ni Alona at sinimulang magdasal ng orasyon. Maya-maya ay unti-unting humina ang boses. Ngunit iniwan nito ang isang malamig na babala, kung hindi siya pipili, kami ang pipili para sa kanya. Ang paliwanag ni Apo Turing matapos ang ritual, nagpahinga si Alona. Umupo naman si Apo Turing kasama ang pamilya. Alam nyo, hindi ordinaryo ang sitwasyon ng inyong anak. Ang mga engkanto ay karaniwang pumipili ng kanilang mamahalin, ngunit bihira silang magtagal sa mundo ng tao. Ang mga aswang naman ay patuloy na naghahanap ng sariwang dugo at kaluluwa upang lumakas. Kaya't si Alona, na may kakaibang enerhiya, ay parehong tinatarget ng dalawang panig. Nagulat si Mang Ernesto. Enerhiya? Ano pong ibig niyong sabihin? May dala siyang liwanag na hindi dala ng lahat. Hindi ko alam kung saan galing, ngunit iyon ang dahilan kung bakit siya pinag-aagawan. Pagpapalakas ng katawan ni Alona, nagdesisyon si Apo Turing na gamutin si Alona upang hindi siya madaling lapitan ng mga aswang at masyadong maapektuhan ng engkanto. Inihanda niya ang isang paliguan na may pinaglagaan ng dahon ng bayabas, luya at tanglad. Pinapaligo ito kay Alona habang nagdarasal ng mga Latinong orasyon. Ang katawan ng bata ay kailangang palakasin, sabi niya. Kung siya ay mananatiling mahina, madaling makakapasok ang alinmang nilalang.
Ngunit kung tatatag siya, mas kaya niyang lumaban. Ang gabing mapanganib habang nasa pangangalaga nila si Alona, dumating ang pinakanakakatakot na gabi. Habang mahimbing siyang natutulog sa loob ng kubo, biglang kumalabog ang bubungan. Ang mga bantay sa labas ay nagsigawan, mga aswang. Dumating na naman sila. Mabilis na kinuha ni Apo Turing ang kanyang pangontra, isang bote ng langis na may mga halamang itinanim sa araw ng Semana Santa, at isang kutsilyong pilak. Pumasok ang hangin sa loob ng silid ni Alona, at sa kanyang tabi, biglang lumitaw si Lakan, ang engkanto. Ako na ang bahala, matatag nitong sabi. Ngunit humarang si Apo Turing. Hindi rin kita lubos na mapagkakatiwalaan. Kung talagang tunay ang layunin mo, huwag mong ipilit ang sarili mo sa dalaga. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila, ngunit dumating ang mas nakakatakot, tatlong nilalang na may pulang mata at mahahabang kuko ang lumitaw sa may pintuan. Isuko niyo siya, sabay-sabay nilang sigaw. Ang ritual ng pagtataboy agad sinimulan ni Apo Turing ang isang ritual. Kumuha siya ng itim na manok at inialay ito bilang panangga. Ang dugo ng manok ay ipinahid sa apat na sulok ng kubo, sabay dasal ng malalakas na orasyon. Sumigaw ang mga aswang, tila ba nasusunog ang kanilang balat. Ngunit hindi sila basta-basta umalis. Nag-umpisa silang magbato ng mga bato at patpat, sinusubukang gibain ang kubo. Si Lakan naman ay naglabas ng liwanag mula sa kanyang mga kamay, tinataboy ang mga nilalang. Ngunit halata kay Apo Turing na hindi rin siya ganoong malakas kapag nasa mundo ng tao. Sa huli, napalayas ang mga aswang, ngunit nag-iwan sila ng huling babala, babalikan namin siya sa oras na mahina na ang inyong proteksyon. Ang pagod at pag-aalala kinabukasan, halos lahat ng tao sa kubo ay bagsak sa pagod. Ngunit si Alona, kahit mahina, ay muling nakakita ng kaunting lakas. Nakakain na siya ng maayos at nakakalakad na, bagamat mabagal. Lumapit siya kay Apo Turing. Apo, hanggang kailan po ako magtatago? Hanggang kailan po ako masasaktan? Mabigat ang sagot ng matanda, hanggat hindi mo natutuklasan ang buong katotohanan sa iyong sarili, hindi matatapos ang laban. Ngunit huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maging handa. Pagpapatibay ng kaluluwa sinimulan ni Apo Turing ang mas malalim na proseso ng pagtuturo kay Alona. Tinuruan siyang magdasal ng mga panlaban, gumamit ng mga halamang proteksyon, at kilalanin ang mga palatandaan ng aswang at engkanto. Hindi sapat na may nagpoprotekta sa iyo, sabi niya. Kailangan mong matutong ipagtanggol ang sarili mo. Sapagkat darating ang araw na ikaw lamang ang nakaharap sa kanila. Habang natututo si Alona, unti-unti niyang napagtanto na hindi siya basta ordinaryong dalaga. May kakaibang lakas na nararamdaman sa kanyang loob, at tila ba ito ay lumalabas kapag siya ay nagdadasal o humaharap sa panganib. Pagdududa kay Lakan ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling palaisipan kay Alona ang pagkatao ni Lakan. Isang gabi, nagpakita ito sa kanya at muling nag-alok, Alona, sumama ka na sa akin. Kung nasa kaharian ka ng mga engkanto, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na mahahabol ng mga aswang. Ako ang bahala sa lahat. Ngunit naalala ni Alona ang babala ni Apo Turing, kung talagang malinis ang kanyang layunin, hindi niya ipipilit ang sarili niya. Kaya't sa halip na sumagot, tumalikod siya at nagdasal. Sa kanyang panalangin, hiniling niya na bigyan siya ng lakas upang makilala kung sino ang tunay na kakampi. At sa kanyang pagmulat, nakita niyang wala na si Lakan sa tabi niya. Pagpapatuloy ng laban sa pagtatapos ng kanilang pananatili kay Apo Turing, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Pinayuhan sila ng albularyo na palaging mag-ingat, magdala ng mga pangontra, at higit sa lahat, huwag mawalan ng pananampalataya. Sa susunod, anya, hindi lamang sila mananakot. Susubukan nilang tapusin ang laban. At kailangan handa kayong lahat. Ang huling pagpapasya ng dalaga sa kabila ng proteksyon at pagtuturo ni Apo Turing, ramdam ng lahat na papalapit na ang araw ng pinakahihintay na labanan. Alam ni Alona na hindi siya habang buhay maililigtas ng mga magulang, ng mga tao sa baryo, ni kahit ng manggagamot. Darating at darating ang sandali na siya mismo ang kailangang pumili. Sasama ba siya sa engkanto, magpapalupig ba siya sa aswang, o pipiliin niyang tumindig sa sarili niyang lakas? Ang panaginip na nagpapaalala isang gabi, nakatulog si Alona sa ilalim ng gabay ni Apo Turing. Ngunit sa kanyang panaginip, muli siyang nakarating sa kagubatang puno ng liwanag. Doon, nakita niya si Lakan.
Alona, wika nito, kung sasama ka sa akin, hindi ka na kailanman masasaktan. Isang sulyap lang, isang pasya lang, at ligtas ka na. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumungad ang tatlong nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Walang ligtas sa iyo, bata, bulalas ng isa. Gusto siyang hawakan ng mga ito, ngunit biglang lumabas ang isang matandang babae sa kanyang panaginip, hindi si Apo Turing, kundi isang di niya kilalang anyo. Anak, tandaan mo, wala sa kanila ang susi ng iyong kaligtasan. Nasa iyong loob ang tunay na lakas. Nagising si Alona na pawis, nanginginig, ngunit mas malinaw ang kanyang damdamin, kailangan na niyang pumili. Pagpupulong sa baryo kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa baryo. Nalaman nila mula kay Apo Turing na papalapit ang malaking panganib. Hindi magtatagal, susubukan nilang kunin si Alona ng tuluyan, babala niya. Kung hindi siya pipili, ang mga nilalang na ito ang pipili para sa kanya. Nagkakagulo ang lahat. May ilan na natatakot at gustong ipatapon si Alona para hindi madamay ang buong baryo. Ngunit tumayo si Mang Ernesto, ang ama. Hindi ko ipapahamak ang anak ko. Kung may laban, dito natin haharapin. Bagamat natakot ang ilan, sumang-ayon ang karamihan. Ang pamilya ni Alona ay mahal sa komunidad at alam nilang hindi makatarungan na pabayaan sila. Ang paglalapit ni Lakan pagkatapos ng pagpupulong, muling nagpakita si Lakan kay Alona. Ngunit ngayon, hindi ito tulad ng dati, seryoso at tila mailungkot sa mata. Alona, hindi ko na alam kung paano kita mapapaniwala. Hindi ko rin maitatanggi, totoo, mahal kita. Ngunit kung pipiliin mong manatili rito, baka hindi kita magawang protektahan laban sa mga aswang. Ang kapangyarihan ko ay limitado sa inyong mundo. Naglakad si Alona palapit, ngunit hindi niya hinawakan ang kamay nito. Kung talagang mahal mo ako, Lakan, bakit mo ako pipilitin na iwan ang pamilya ko? Hindi nakasagot ang engkanto. Bagkus, tumalikod ito at nawala na parang usok. Ang paglapit ng dilim, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, pinakadelikadong oras para sa mga aswang. Ang hangin ay malamig at ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol. Ramdam ng lahat ang papalapit na panganib. Nagtipon-tipon ang mga taga-baryo, dala ang mga pangontra, bawang, asin at mga pangdasal. Si Apo Turing naman ay naglagay ng mga anting-anting at binilinan si Alona. Ngayong gabi, ikaw ang pipili. Hindi ka pwedeng magtago. Kailangan mong ipakita kung sino ka talaga. Tumango si Alona, bagamat nanginginig. Alam niyang ito na ang pinakahihintay na oras. Ang malupit na pag-atake mula sa kakahuyan, lumabas ang 10 nilalang na aswang. Ang ilan ay lumilipad, ang iba ay gumagapang sa lupa, ngunit lahat ay may mata na nagliliyab sa gutom. Isuko niyo siya, sabay-sabay silang sumigaw. Nagtakbuhan ang ilan sa baryo, ngunit nanatiling nakapwesto ang matatapang na lalaki at si Apo Turing. Nagsimula ang matinding labanan, sigawan, dasal at pagtataboy. Ngunit unti-unting napapansin ni Alona na kahit anong gawin nila, masyadong malakas ang mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw si Lakan. Sa isang iglap, nilabanan niya ang ilang aswang gamit ang liwanag ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit siya ay unti-unting nanghihina. Alona, sigaw niya. Kailangan mong magpasya ngayon. Ang lihim na lakas sa sandaling iyon, biglang naalala ni Alona ang sinabi ng matandang babae sa kanyang panaginip, nasa iyong loob ang tunay na lakas. Isinara niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Diyos ko, gabayan mo ako. Kung talagang may ipinanganak na kapangyarihan sa akin, gamitin mo ito upang ipagtanggol ang aking pamilya. Nang imulat niya ang kanyang mata, tila ba may kakaibang liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Ang mga aswang na lumalapit ay tila natutunaw sa liwanag na iyon. Nagulat si Apo Turing at halos mapaluha sa kanyang nakita. May lahi siya ng tagapangalaga, bulalas ng matanda. Hindi siya basta ordinaryong tao. Ang pagpapasya tumigil ang laban sa ilang sandali. Napatigil din ang mga aswang, pati si Lakan, habang nakatingin kay Alona. Tumayo siya sa gitna ng madilim na bukid, puno ng liwanag ang kanyang katawan. Hindi ako sasama sa inyo, sigaw niya sa mga aswang. At hindi rin ako iiwan ng aking pamilya para lang tumakas. Ako mismo ang lalaban sapagkat dito ako nabibilang. Napaatras ang mga aswang. Ang ilan ay nagsubukang umatake, ngunit nang hawakan ni Alona ang lupa, lumabas ang isang bilog ng liwanag na tumaboy sa kanila.
Lumapit si Lakan, puno ng panghihinayang sa mukha. Kung iyan ang pasya mo, wala na akong magagawa. Ngunit tandaan mo, Alona, kahit sa kabilang mundo, ikaw ang mahal ko. At sa isang iglap, naglaho siya. Ang pagkapanalo nagpatuloy ang labanan, ngunit sa tulong ng liwanag na taglay ni Alona, unti-unting naitaboy ang mga aswang hanggang sa sila'y maglaho na lamang sa dilim ng kagubatan. Humina si Alona matapos ang lahat, ngunit ligtas siya, at ligtas din ang buong baryo. Lumapit si Apo Turing at niyakap ang dalaga. Anak, hindi ko inaasahan ito. Ang lahing tagapangalaga ay matagal nang nawala. Ngunit sa iyo, muling nabuhay. Nag-iyak ang mga magulang niya, puno ng pasasalamat. Ang baryo naman ay nagdiwang dahil alam nilang dahil kay Alona, naligtas silang lahat. Pahinga at pag-asa sa kabila ng lahat, alam nilang hindi pa tuluyang tapos ang laban. Ngunit ngayon, malinaw na kay Alona ang kanyang pagpili, mananatili siya sa piling ng kanyang pamilya, handa siyang ipaglaban ang kanyang sarili, at tatanggapin niya ang kanyang kakayahan bilang isang tagapangalaga laban sa kasamaan. At sa unang pagkakataon, natulog siya ng may kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagwawakas at mga aral sa kwento matapos ang matinding labanan laban sa mga aswang at ang huling pagpapaalam ni Lakan, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang lahat. Ang pangyayaring naganap ay nag-iwan ng bakas, hindi lamang ng takot, kundi ng tapang, pananampalataya, at bagong pag-asa. Pagbalik ng katahimikan kinabukasan, nagising ang baryo na tila may kakaibang katahimikan. Wala na ang nakakasindak na halakhak sa gabi, wala na ang mabibigat na yapak mula sa kagubatan. Ang mga aso ay tumahol pa rin, ngunit hindi na ito puno ng pangamba kundi ng normal na pagbabantay. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magtrabaho muli sa kanilang bukirin. Ang mga bata, bagamat may kaba pa rin, ay muling naglalaro sa gilid ng kalsada. Ang baryo ay muling huminga matapos ang halos isang linggong bangungot. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao'y tumanaw ng utang na loob kay Alona. Siya ang naging dahilan kung bakit muling bumalik ang liwanag sa kanilang lugar. Si Alona bilang tagapangalaga dahil sa ipinakitang kapangyarihan ni Alona, hindi na siya itinuring na simpleng dalaga lamang. Sa halip, kinilala siya bilang tagapangalaga ng kanilang baryo. Lumapit si Apo Turing isang gabi at mahinahong kinausap ang dalaga. Alona, hindi mo man ginusto ang kapalarang ito, ngunit malinaw na ikaw ang pinili ng tadhana. Ang dugo ng mga tagapangalaga ay nasa iyo, at nasa sa iyo kung paano mo ito gagamitin. Ngunit tandaan mo, ang lakas na ito ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa lahat. Napaisip si Alona. Hindi niya kailanman hinangad ang kapangyarihan, ngunit natutunan niyang hindi lahat ng bigat ay sumpa. May mga bigat na nagiging tungkulin, at sa pagtanggap nito ay nagiging biyaya. Ang huling paalam kay Lakan bagamat lumisan na si Lakan noong gabing iyon, hindi nawala sa isipan ni Alona ang kanyang sinabi, kahit sa kabilang mundo, ikaw ang mahal ko. Isang gabi na naginip muli siya. Nakita niya si Lakan nakatayo sa tabi ng isang ilog na tila walang hanggan. Hindi na ito ang mapusok na engkanto na gustong kunin siya. Sa halip, ito'y payapa at may ngiti sa labi. Alona, wika ni Lakan, hindi man tayo pinagtagpo ng kapalaran, nagpapasalamat ako na nakilala kita. Dahil sa iyo, natutunan kong magmahal ng hindi makasarili. Lumuhang bahagya si Alona. At ako naman ay nagpapasalamat na nakilala kita, Lakan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutuklasan ang tunay na lakas sa aking sarili. Pagkatapos ng mga salitang iyon, unti-unting naglaho si Lakan, kasabay ng malamlam na liwanag ng panaginip. Pagmulat ni Alona, alam niyang iyon na ang huling pamamaalam. Pagbangon ng baryo sa mga sumunod na araw, nagtulong-tulong ang mga tao upang ayusin ang nasirang mga tahanan at mga pananim. Ang dating takot ay napalitan ng pagkakaisa. Ang mga matatanda ay nagkwento muli ng mga alamat, ngunit ngayon may kasamang aral na ang kabutihan at tapang ay laging mananaig laban sa kasamaan. Madalas ding lapitan si Alona ng mga kabataan upang magtanong o humingi ng gabay. At bagamat hindi pa siya sanay, natutunan niyang ibahagi ang kanyang karanasan, hindi upang ipagyabang, kundi upang magbigay ng inspirasyon. Ang aral ng pamilya para kina Mang Ernesto at Aling Marta, higit pa sa takot at panganib, natutunan nila ang tunay na kahalagahan ng pagtitiwala at pagmamahal sa anak. Kung pinabayaan ka namin noong gusto ka nilang ipatapon, wala na sana tayo ngayon, sabi ng kanyang ina habang niya yakap siya.
hindi na kami kailanman magdududa sa iyo, anak. Ikaw ang aming kayamanan. Naluha si Alona. Para sa kanya, higit pa sa kapangyarihang natamo niya, ang pagmamahal ng kanyang pamilya ang tunay na dahilan kung bakit siya nanatili at lumaban. Ang aral sa baryo sa huling pagtitipon, nagsalita si Apo Turing sa harap ng lahat. Mga kababayan, tandaan ninyo ang nangyari. Hindi lahat ng kaakit-akit ay mabuti at hindi lahat ng nakakatakot ay walang magagawa laban sa atin. Sa pananalig, pagkakaisa, at lakas ng loob, nalampasan natin ang ating takot. Huwag ninyong kalilimutan na may mga nilalang sa dilim, ngunit higit na makapangyarihan ang liwanag na nasa bawat isa sa atin. Ang lahat ay nagsigawan ng pasasalamat at palakpakan. Para sa kanila, hindi lamang si Alona ang nagligtas sa baryo, kundi ang kanilang kolektibong tapang at pananampalataya. Ang pagtanggap ni Alona sa kanyang tadhana sa kabila ng lahat, alam ni Alona na hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Maaaring bumalik ang mga nilalang, o may bago na namang panganib ang dumating. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Kung dati, isa lang akong simpleng dalaga na walang alam kundi mag-aral at tumulong sa bahay, ngayon alam ko na kung sino ako. Ako si Alona, anak ng baryo, anak ng pamilya ko, at tagapangalaga ng liwanag. At sa mga salitang iyon, tinanggap niya ng buo ang kanyang bagong pagkatao. Mga aral mula sa kwento mula sa karanasang ito, maraming aral ang maaaring mapulot, ang pagpili ay mahalaga. Kung hindi pinili ni Alona ang kanyang sariling landas, baka siya'y naging alipin ng kasamaan. Sa buhay, ang ating mga pasya ang humuhubog sa ating kapalaran. Ang tunay na lakas ay nasa loob natin. Madalas nating hinahanap ang sagot sa labas, sa mga nilalang, sa kapangyarihan, sa tulong ng iba. Ngunit ang pinakamatinding lakas ay nagmumula sa ating sariling loob. Walang kapantay ang pagmamahal ng pamilya. Sa gitna ng lahat ng tukso at panganib, ang pagmamahal ng pamilya ang nagsilbing gabay at dahilan upang lumaban si Alona. Ang kasamaan ay laging nandyan, ngunit ang kabutihan ay laging mananaig. Maaaring malakas at nakakatakot ang dilim, ngunit hindi nito kailanman matatalo ang liwanag. Pangwakas lumipas ang mga buwan, muling sumigla ang baryo. Ang mga kwento ng engkanto at aswang ay naging bahagi na lamang ng kanilang kasaysayan. Ngunit sa tuwing titingnan nila si Alona, nakikita nila hindi lamang ang isang dalagang minsang pinag-agawan ng dalawang makapangyarihang nilalang, kundi isang huwarang babae na pinili ang tama, tumayo sa gitna ng dilim, at ipinakita na ang liwanag ng puso ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang tukso o kasamaan. At mula noon, sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, imbes na matakot ang mga tao, sila'y nagtitipon at nag-aalay ng dasal bilang alaala ng kanilang dalagang tagapangalaga. At doon nagtatapos ang kwento ng dalagang pinag-aagawan ng engkanto at aswang. 7.